Masakit na blunderations mga kamatyas ang ating masasaksihan sa ating mga pag-aaralan kung minsan hindi maiwasan at dumarating sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Mapapatanong ka na lang, nagawa ng player na yan ang blunderations na yan? Aray ko ang tawag dito. 2 games po ang i-analyze nating matindihan pero bago yan, sagutan muna natin ang iniwan nating puzzle kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Mula ito sa laban, katatapos lang, Meow Meow at Faustino Oro, bagong luto. Ongoing pa lang ang tournament eh. Nagagawa na ng puzzle. Ayan, nag-rook C8 si Fausti, dinipensa ni Meow Meow ang bishop, pero dito po naganap ang pambihirang tira. Rook takes knight sacrifice, tapos inatake muna ng knight ang queen, umilag, sinabayan pa ng sacrifice ulit. At pagka-capture dito po ay pagtira ng bishop e4, awarding time kagad dahil pag knight f3 check tapos ang laban, capturein lang po. Sunod-sunod na ang combo. Grabe, ganda ng puzzle na to. Ganda ng ginawa ni Faustino dito. Unahin natin sa bakbakan nila IM Faustino Oro, ang candidate grandmaster na naghahabol to become a youngest ever grandmaster at the age of 12 versus Max Warmerdam, grandmaster ng Netherlands. Ang ginawa, nag-D4 si Fausti, knight F6, C4, G6, approaching King's Indian, Bishop G7, E4, D6, King's Indian na po ang labanan. At nag-Bishop E2. Ito yung tinatawag na pa-overback po ito eh. Ang purpose po ng Bishop E2, dinedelay muna yung knight. Tapos magbi-Bishop G5. Yan ang sa pagkakaalam ko na linya pag nag-Bishop E2. Nag-castling, Bishop E3, o diba, dinedelay yung knight. Hindi pa malaman kung titira ng knight F3. Ayan. Yung iba naman po, nag-G4, tapos nag-H4. Yung iba naman, Makuguno variation, yung nag-H3 tapos G4. Yan, maraming ibig sabihin, napaka-flexible ng ganyang developments. At nag-A5, ayan. Pagka ganito pong nag-A5, bakit gumanyan, di ba? Mapapaisip tayo. Ang purpose po niyan, later on mag-E5 yan. Na kapag nawala yung D-pawn, either kumain or mag-push, yung C5 inihahanda para sa knight. At yung A5, ang purpose niyan, kapag ang knight nandyan na sa C5, walang pangsipa ang puti na mapapaalis kagad yung knight. Kaya itong A5, malayo po yan eh. Panghanda yan sa pupwestong knight sa C5 after E5. Okay po? Nag-knight F3 na. Ayan na. Dinevelop na. Knight G4. At yan naman ang iniintay dito ni Warmerdam. Dahil hindi nag-H3, naka-Bishop E3 na, natakpan ang Bishop, na kumokontrol sa G4, nilundagan. Kinulit muna si Fausti. Nag-Bishop G5. At nag-H6, no? Kung papansin nyo po, bakit nag-Bishop G5? Parang matetempuhan lang. Sinasadya talaga ng puti yan. Na umangat talaga yung pawn. Pinapakomit talaga yan. Bishop H4. Bakit pinapakomit? Ayan. Ang pagkakaalam ko po dito mga kamatyas, yung bishop minsan bumabalik. O kaya Bishop D2. Para may target na yung bishop sa pawn. Pero dito, Bishop H4. Tingnan natin mga kamatyas. Interesting tong Bishop H4, no? Hindi ko kasi ginagamit to. Ginagawa ko dyan pagka ako puti, umaatras ako. O kaya nilalagay ko sa D2. Pero binalikan lang. Kasi nakikita dito ni Warmerdam na papaalisin lang din siya. Inunahan na niya ng takbo para hindi na siya matempuhan ng H3. Pero in H3 pa rin. Parang sumakto lang. No? Nauna lang yung takbo sa pagpapaalis. At nag-A4 yan. Pag tira po ng A4, ang purpose ng sacrifice na yan, pag kinain ng knight, may bawi maliwanag sa pawn E4, buong buo. Yan ang dinidepensahan ng knight. At kumbaga sa square meter ng lupa, no, o sa value ng lupa, nasa gilid po yan, nasa sulok. Samantalang ito sentro. Malapit sa tindahan, malapit sa bilihan ng kung ano pang bagay. Kaya mas malaki ang value ng center pawn kumpara sa tinatawag nating wing pawn o yung mga pawn na nasa gilid-gilid lang. Mas mahalaga yung sentrong pawn. Okay? Yan po tatandaan natin. Kaya pamigay lang yan eh. In-A3 lang ni Fausti para hindi makalubos-lubos ng tulak. Kasi po pag nakalubos ng tulak yan, at magbi-B3 yan, syempre, baka hindi na po mag-E5, magsi-C5 na yan para pagganahin naman ang kapangyarihan ng diagonal. Dahil pag A3, bubuka na yung diagonal. Imagine niyo po, no? Mas bubuka yung kapangyarihan ng bishop. Okay, kaya in A3. At yan po ang lumalabas na novelty naman. Kasi po, dito, naganap din, same year, no? Ngayong taon na to, may tumira
ng castling lang. Ayan. O, laro daw ni Linus. Siguro, hindi kataasan ng rating pero naka-record sa chess database eh. Okay? O, balik tayo dito sa A3 ni Fausti para pigilan yung A3 push. At nag-knight BD7. Ayan, mag-E5 na yan. Pagka ganyan, nag-knight D2. Ibig sabihin po ng knight D2, pang-depensa sa pawn E4 at gustong kunin ni Fausti ng buong-buo na yung pawn sa A4. Na dito parang overextended yata yung pawn. Baka mamaya makuha ng ganun-ganun lang yan. Yung pawn sa E4, wala nang bawi. Walang ganti ang black dito. At nag-knight H7. Ano ang ibig sabihin? Para pag kumapture doon, meron namang kagat o bawi sa D4 pawn. O yan, babawi, di ba? Kitang-kita. Ano ang gagawin dyan? Binalikan lang po ni Fausti. Medyo nakulitan siya sa tira ng knight H7. Ang kulit ng knight H7, ano? Binalikan uli ni Warmerdam. At nag-castling. Ayun. Kumbaga dito, ano kaya ang plano ni Warmerdam? Kumbaga, tanggap niya ba na kapag nagpabalik-balik, tabla na lang, magpapabalik-balik lang din? Iniba ni Fausti, play on. Ayaw niya ng tabla kagad ng maaga. Nag-E5, yan na nga po ang purpose, no? Para pag nag-D5, yung C5 square ay mailagay doon ang knight. Napakaganda ng knight pag nakapunta sa C5 yan. Pero kinain ni Fausti. At kinain din, Queen C2, ayan na. Para dagdag depensa. At pinapahinog muna yung pawn C5 bago kuhanin yan talagang dapat hinog na hinog. 'Di ba? Naririnig natin sa mga veteranong players natin na pahinugin mo muna bago mo kuhanin. May mga ganun 'di ba? O kaya nag-Queen C2 muna at bukod diyan ang Queen C2 po ay para ipaghanda alinman sa mga tore na yan ilagay sa sentro para meron na kagad function, may purpose na kagad para sa D-file. Yan ang mga pormahan ng tore diyan nilalagay yan. At nag-C6. Okay, very natural approach naman si Warmerdam para maiwasan naman po yung mga lundag na pangulit, knight D5 mamaya. Yan, napaka-solid ng C6 pang proteksyon sa mga importanteng squares na dapat makontrol ng black. Lalo na yung D5. At kinapture na po ni Fausti. Okay? Pagkakain dyan, okay naman. Kitang-kita naman sa evaluation bar na ang puti ay hindi maigli. No? Ibig sabihin okay lang. Hindi bumaba Maintain ang pagka-slightly better. At dito po, nag-G5 muna. Good move naman ang natumbukan ni Warmerdam. Bakit? Umiwas, meron din palang sipa yung knight sa E4. May bawi rin pala. Kasi, sentro pa nakuha, no? Parang, para sa akin, medyo parang napaaga pa yung knight takes A4 Baka pwedeng mag-rook AD1 muna, mga ganun-ganun muna, no? Kasi po, itong knight takes E4, ano purpose niyan? Pag kinain po kasi, hiwalay, may bawi. Grabe, sabi ko nga kanina, kumbaga sa lupa, nasa sentro, malapit sa lahat. Malapit sa tindahan, sa lahat. Kinain na lang ni Fausti and then nabawi din yung knight. Nakuha man yung pawn sa gilid, yung sentro ang nakuha kay Fausti. Kaya dito, parang hindi kagad maganda ang latag ng pawn structure, lalo na sa gitna, no? Mas maganda, may pawn A5 talaga yung black. At nag-Queen C2 tineret, umatras muna yung tore. Nag-Rook AD1, pressure, at nag-Queen B6. Ayan. Hindi naman po nagustuhan ng computer ang tirang yan. Ang gusto dito ay Queen E7. Ayan. Mas natural po itong Queen E7. Dagdag na rin na suporta. May balak ding push. May mga ganong timing sa isang banda. Ayun. Pero ang nakikita ko ditong malakas, yung F5. Imagine niyo po, marcha kagad yung mga pawns dyan. Ang lakas, no? Pag F5, imagine niyo. May F4, may E4 na paparating, may ganun-ganun. Nakakailang, oo nga naman. At itong Queen B6, ang tanong, ano purpose? Ano purpose ng Queen B6? Mapapatanong ka rin dito no? Ano purpose? Wala naman threat dito. Nag-Rook D6 naman si Fausti para ipagpatong. Yan ang nababasa ko dito Wala namang threat to sa anumang banda. Wala naman no? Depensado naman. Pero ibabati rin niya yung tore. Yan ang nakikita kong basa ko dito na gagawin niya. Pero may X. Ibig sabihin, hindi po yan ang tumbukang tira. Ang tumbok daw na tira, Rook FE1 lang. Ayun, Rook FE1. Tapos nakikita ko dito, Bishop D3, ganun. Tapos Bishop F5, ganun. No? Parang
I-align lang muna yung pawn E5 na parang i-threat muna, rook FE1. Ayun. Pero balik tayo sa ginawa. Nag-rook D6 at nag-E4. Ay, ayun. Binuksan na yung diagonal. Gustong makuha dito ni Warmerdam yung pawn sa B2. Kinain. Knight C5 muna. Atake muna sa queen. Bumaba. At nag-queen takes B2. Okay. Dito po mga kamatyas, kapansin-pansin yung evaluation bar, pumanig ng bahagya na, no, konti sa black. Slightly better na yung black. Kasi ang usapan dito, yung pawn sa A3 naman. Paano naman yan? Baka mamaya makuha ng buong-buo ng black. One pawn down, maliwanag, ang puti. Nag-rook D2, tineret. Nag-queen C3. Ayan. Dito po mga kamatyas, may kaunting karga na binitawan si Fausti. Bakit naman hindi kinain yung pawn sa A3? Ano ba mangyayari? Ito po, pag kinain, kain, mayroong kasing sundot na masakit sa D6. Ang sakit niyan. Yan o, tuhog-tuhog, tuhog-tuhog. Aray ko. Kaya mag-iingat tayo mga kamatyas pagdating po sa mga pinapakain sa atin ng kalaban natin. Mag-isip-isip tayo. Baka mamaya talaga bang buong-buong makukuha yan o 'di ba? Hindi naman pwedeng rook takes A3, maiiwanan yung knight. 'Di ba? O tapos naka-threat pa. Kaya nag-queen C3 muna. Tumbok din ang tira ni Warmerdam. Ang ganda po ng queen C3. Kumbaga, pahinog lang muna sa weak pawn A3. At nag-queen E7. Ayun, tumakbo na. Pero hindi pa rin po nagustuhan ng computer ang tira ni Fausti. Dapat daw po ang tira ay kainin na talaga, kain, tapos rook C2, tapos knight E4. Imagine niyo po, no? Kain, tapos rook C2, knight E4. Yan ang gustong tira ng computer. Pero hindi po yan ang ginawa. Sumugod ang bata, nag-queen E7. Ang gusto niya siguro, nakikita ko dito, sa isang banda, ayun, rook D8, bishop D6, didiinan niya ang atake sa baba, no, sa back rank ng black. Pero natumbukan na naman ang accurate na pagpapaalis pang neutralize. Takbo queen C7 at nag-rook takes A3. Ayon. Dito naman ay nabawasan ang kalamangan ng black. Pero lamang pa rin, ano? Dapat daw dito mas malaki ang lamang, rook A8. Yun lang, mahirap makita yan. Mahirap makita yan. Bakit babalik? Yun ang tanong, no? Bakit babalik? Yan ang mga diferensya na, no, ng pagkakahiwalay ng discarding human perspective at computer. Kung magawa yan, lalo na sa online, ay patay ka. Tapos tumbok sa computer, aray ko. Baka mapaghinalaan ka. Mahirap makita yung rook A8, totoo lang. Parang walang purpose eh. 'Di ba? O balik tayo mga kamatyas. Pero ang ginawa ni Warmerdam, rook takes A3, bishop D6, ayan na nga po. Tuhog. Pero may knight A6 muna para may tempo, mailigtas. At dito nag queen B6, rook B3, queen A7, pasok doon. At saka umiwas ang tore na nakatret. Nag-rook D1, binattery para malakas ang D-file. Nag-rook B2. Okay, gusto ni Warmerdam bawasan. Kasi nga po, pag nakaporma ng ganyan, may nagagawang something yan. Pag mga ganyan-ganyan, malakas sa D-file yan. Kaya ang ganda ng tira para bawasan ng puwersa. Kain. Okay, may threat pa sa bishop. Umiwas, bishop F1. Nag-king G7. Ayun, angat lang. Kumbaga, pass. Pamatay tira lang muna. Pass. At nag-bishop G3. Ayun. Dito po na bad movean ang tira ni Fausti. Dapat daw ang accurate ay rook D3. Again, pag rook D3, parang ang hirap na namang makita. Pero itong rook D3, nakikita ko dito parang pangsalubong eh. Rook E3 sa E-file, ano? Pero mahirap makita yung angat na to. Nakakailang. Unang-una, may iwanan yung back rank eh. Nakakailang yon. Bishop G3. Nag-queen B4. Ayun. Dito naman po, sumablay si Warmerdam. Dapat daw H5 ang tira para pagagapangin ng G4, makabulabog na sa king side o maka-atake na sa king side. H5 G4. Okay, pero nag-queen B4, ano plano? Questionable ulit. Sinundutan uli ng bishop, bumalik uli sa B2, bumalik uli dito si Fausti. Parang dito okay lang tabla, pero bakit naman patatablahin ng black? Unang-una lamang ng 10 ang black. Nag-queen B4, bishop D6,
nag-queen A4. Binago na. Siguro na-realize dito ni Warmerdam, kanina yon. Nung equal ang pawns natin, pwedeng tabla. Pero lamang ako isang pawn eh. Ginulangan na si Fausti. Pinaasa lang yung bata. Nag-queen A4, tineret ang rook sa D1 at nag-rook dito. Kasi kung babalik po, threefold repetition na yon. Tabla yon. Tabla yon, automatic kaya binago eh. Play on, no? Talaga namang dapat i-play on. Lamang ng isang pawn dito ang black eh. Rook dito, umiwas, nag-queen A5. Kinulit muna, mga pressure. Nag-rook D3, C5. Ayun. Ano po ang purpose ng C5? Parang ma-misplace dito yung queen. Tingnan nyo po yung queen, nakahawla. Nasa loob ng rehas. Oh, walang lalabasan, nandyan lang. Kaya itong C5 para talagang totally, hindi na makabalik pa yung queen at ma-isolate na nakatago sa gilid. Nag-rook D5. Oh, talagang gusto magwala dito ni Faustina. Kainin yung pawn C5 para makawala. Yan, may rook takes C5 ako nakikita na hindi makakakain ang knight kasi nakapin. Pero nag-bishop E6, sinipa lang. At nag-rook D1. Dito po mga kamatsas, bakit kaya hindi tinuluyan yung rook takes C5? Na dito pag kinapture, hindi naman pwede, nakapin. Kasi po ang gagawin ay magku-queen D8. Napaka-tricky ng ganitong diskarte, no? Nakahang ang tore, nakahang ang bishop, hindi makabalik ang tore para depensahan. Ano ililigtas dyan? Yan ang tanong. Mako-quality daw na. Lugi sa exchange ang mangyayari. Okay? Kaya, napabalik dito si Fausti. Bishop C8 ulit. Ayun, dinipensahan kasi nakahang yung pawn B7. Rook D5, Bishop E6, Rook D1, Queen B4. Grabe magpaasa itong si Warmerdam, ano? Ina-applyan niya ng psychological yung bata eh. Kasi baka umaasa na, okay, matatabla na. Ay, binago. May mga paasa moment, may mga paasa technique, ano? Binago niya, queen na ang pinangdepensa niya sa B7. Kasi po, kung babalik pa doon si Warmerdam, again, pag binalikan siya ng rook D5, sa pangatlong pagkakataon, threefold repetition, automatically draw. Pero may mga paasa effect ko, bilang na bilang, sukat na sukat. Dalawang tira, baguhin sa pangatlo, malupait sa mga psycho. Ito si, ayan, Queen B4. At nag-bishop E5, hinamo na ang bishop exchange, takes, at bishop F5. Okay, may threat sa knight. Knight G4. Pupunta dito, lilipat dito sa E3. Okay, ibang ruta, no? O nga naman, mas maganda yung knight pag nasa E3. Pero tumbukan ng mga tira. Queen B3, good move. Timing, ang ganda ng tira. Rook A1, Queen B2. Rook D1, Queen B3. Ayan na naman, no? Paasa effect na naman, no? Rook A1, sabay binago. Ang lupites nito ni Warmerdam, no? Ginagamitan niya ng mga paasa effect yung bata. Siguro napapatingin-tingin dito si Faustino. Para pinapaasa siya lagi. H5, pang neutralize, pang alis, pang atake sa knight. Alis ka dyan, parang ganun. Pero ang accurate daw po ay Bishop G6. Yan ang accurate move. Kasi yung H5, binadmoban eh. Ayun mga kamatsas, ayun. Napa knight E3 dito si Fausti. Na dito naman, ang accurate na sinasuggest dito ng computer ay rook takes knight. Yan ang sinasuggest eh. Gulo-gulo na, kumbaga parang guluhan na. Okay. Teka muna, silipin nga muna natin. Curious ako dito Rook takes knight, pag kinain itong tore, gaganon lang. Ay, oo, may counter doon. Halimbawa, pag kumain dyan, kain, expose kasi, may mga papangit ang pawn structure sa isang banda. Pero, lamang pa rin ang black slightly better, pero medyo mahirap ito kasi sasabog yung, lalo na yung pwesto ng king, expose kasi. Okay, weak pa yung pawns. Balik tayo. Pero nag-knight E3 at dito mga kamatsas, may binitawang brilliant surprise move. Ang lupait ng tira ni Warmerdam dito. Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Akalain nyo, meron na palang rook takes knight. Takes, king H1 and bishop E4. Tingnan nyo yung bishop Maintain ang pagkakadepensa sa B7 at yung bishop meron pang paparating na queen takes pawn. Kakainin lang yan with check. Hindi pwedeng bumawi kasi nakapin. Nag queen B6. Kumbaga,
At last, nakalabas na ang queen. Nakahinga na. Pero kinapture na. Binigay na yan. Wala namang kasunod eh. Okay lang, no? King G1, Queen A3, check. King H1, check ulit. Check ulit. Oh, isang check na lang. Tabla na, automatic. Pero binago ni Warmerdam. Paasa na naman. Ilang beses na niyang pinaasa. 3 beses na yata, pang-4 na to. Grabing style ni Warmerdam, ano? Rook E1 at nag-Knight B4. Na dito po, na-realize ni Warmerdam, oo nga, Tore ang sayo, Fausti. Pero yung Bishop kasi, in effect, parang one piece down dito ang puti. Tingnan nyo yung Bishop, walang bawi. Walang gamit, di ba? Yan ang pinakamagandang bawi dito ni Warmerdam na na-realize niya. Pilay na pilay. Baldado ang Bishop. Walang gamit. Queen C7. Okay, hanap-hanap ng mga pupunta dito. Knight C2, tineret ang Tore. Rook C1. Queen B2. Yan ang mabigat. Saan ilalagay ngayon ang Tore? Nag-King G1 na lang po dito si Fausti. Bakit pinakain na lang ang Tore? Ito po ang paliwanag. Kapag nag-Rook D1 dito, halimbawa mag-Rook D1, titirahan lang po ng Knight E3. Aatakihin ang Tore at magiging 3 na ang pang-atake sa Pawn G2 na napakadelikado sa puti. Kakainan dyan, imagine ninyo. Mamamatsa-matsas yan dyan. Expose na expose yan pag nagkataon. Kaya naisip dito ni Fausti na walang purpose kahit mag-Rook D1 eh. Ang ginawa niya nag-King G1 na lang. Kinain ng Tore. Pero meron naman siyang Queen E5. Check. May bawi naman sa Bishop sa isang banda. King G8. Pero, ayun, bago kainin ito, chinek muna. Gumanon, check muna. At nag-King F8 para walang Queen E8 check. Kinapture with check. King G8. At dito po, naparesign ang naghahabol to become a youngest grandmaster na si Fausti. Bakit po naparesign? Kasi wala na eh. One piece up na dito si Warmerdam. Di rin naman nabawi yun. Pag chumek doon, di aangat lang. Wala nang kasunod na check. One piece down, maliwanag ang puti. Ngayon, ang tanong, bakit naman hindi mabawi-bawi yung Bishop? Ano meron? Kasi sisimplihan lang po eh. Nakita na ni Fausti yan. May Knight E3 lang itetret yung Bishop na kapag dinipensa na, ay wala na, sabay-sabayan na, daanin na sa yaman. Pagdating sa King and Pawn, aray ko. 2 pawns up yan. 2 pawns up. Hindi lang. 3 pawns up pala. Sorry. Napakarami palang pawns. Kaya wala nang way para makipagsabayan ng depensahan yung Bishop. Wala na. Patay na rin pagdating sa King and Pawn ending, mga kamatsas. Okay, talagang grabe, no? Yung pala, unang talo ito ni Fausti, mga kamatsas. Unang talo. Medyo na-psycho siya, no? Yung pala kailangan niyang pag-aralan, yung mga ganun na parang pinapaasa siya, tapos biglang babaguhin sa pangatlong tira. Ayun, parang alam niyo, nakaka-epekto yun eh. Ako, experience ko yun eh. Yung parang patatablahin na ako ng kalaban ko pero hindi pala. Ang daming nagulat dito sa laban na to at marami ring nasaktan, mga kamatsas. Simulan na kagad natin. Nag-E4 si Abdu. Nag-E5 ang world champion na si Gukesh. Knight F3. Knight C6. Bishop B5. A6. Bishop A4. Roy Lopez, no? Knight F6. Castling. Bishop E7, okay, para magkakasling na rin, biglang kinapture ngayon ni Abdu Saturov yung knight. Yan ang nakakagulat na preparasyon against Gukesh, no? Kasi dito po, mga kamatsas, ang natural na ginagawa, nag-Rook E1, simpleng para suportahan yung Pawn E4, nagdi-D3 para suportahan ng Pawn E4. Pero dito, linya pa rin yan, pero hindi ganong ginagamit yan. D takes C6, nag-D3 para suportahan na at para kuhanin na ng buong buo yung Pawn E5. Ang purpose po kasi ng pagkakakapture ng Bishop sa Knight, hindi lamang basta double pawn, kundi magkaproblema kagad dito ng maaga ang Black na makakain yung pawn sa E5. Nag-Knight D7, kailangan talagang i-address yan, no? Isang pawn yan eh, kailangan depensahan. Nag-Knight C3, develop, castling, at nag-Bishop E3. Ayan, nag-develop lang ng normal si Abdu Saturov. Nag-Rook E8, develop lang din para mamaya paggalaw ng Bishop ay karagdagang suporta ang Rook sa E5. Nag-A4. Okay, space sa queen side, mag-A5 push yan, pinantayan. Kailangan pong pantayan. Ayan, kailangan maging aware tayo, mga kamatsa, sa usapang space. Kasi po pagkahinayaan, mananakop ng espasyo ang queen side ng puti. Mag-A5 yan. Maluwag sa puti yan. Ipit naman ang Black dyan. In effect, mararamdaman sa middle game.
Kaya kailangan pantayan ang space. At nag-king h1. Grabe yung mga abangan, ano? King h1 at nag-bishop d6. Knight e2. Ililipat po sa g3 pagka ganyan. Knight f8. Ayun, para makahinga na, mabuksan na ang diagonal, and makamaneuver din yung knight doon. Nag-knight g3. Nag-c5. At yan po ang lumalabas na bago sa posisyon na to. Ang nakikita ko dito, ang basa ko dito para pigilan ni world champion na makabreak ang puti sa d4. Ang mga naganap na exactly sa posisyon na to, may tumira na po ng knight g6, may tumira na rin ng h6. Yan. Okay? O, nag-c5. Knight d2. Papaikutin, lalagay naman sa c4. Nag-knight e6. Okay, para kontrolin ang f4, ang d4. Anytime, pwedeng lumundag ang knight dyan. Nag-knight f5. Okay, pressure naman sa g7, sa king side. Bishop f8, binabaan kagad. Tamang duda kagad dito si Gukesh. Baka mamaya may mga something-something na magawa dyan. Knight c4, inatake ang pawn e5. In f6 lang para suportahan. At nag-queen g4. Ayan, pressure. Pero ang matinding threat pala ng queen g4 ay knight h6 check. Pag ilag ng king sa h8, may knight f7 double. Naku, salbahiski ang threat kagad ng queen g4. Nag-king h8 umilag para makaiwas sa knight h6 check at nag-queen g3 bumabalang. Bakit po? Kasi, ayan may bishop dyan. Baka mamaya matirahan ng g6 tapos maalisan ng knight, tamaan yung queen dyan. Kaya maagang inilag kagad ni Abdusattorov sa panganib. Nag-b6 lang para talagang solid yung c5, yung a5, nag-h4. Ayan, nagparamdam si Abdusattorov na mag-h5, maaaring h6 sa isang banda para makaatake sa king side. Nag-g6, inunahan kagad ng sipa. Knight h6, only square, no? Walang aatrasan nga pala, only square to. Buti may bishop, suporta. Nag-queen d7 para walang lundag sa f7. Nag-knight g4. Agad nang binalik, baka mamaya kung ano pang mangyari dyan sa knight sa h6. At may threat pa sa f6, bishop g7. Hinay-hinay lang, paunti-unti lang, tiyaga-tiyaga lang. Dito po sa laban na to, no, ang isa sa lesson na makukuha natin, yung tiyaga. Kahit na medyo positional siya, pero yung tiyaga, paunti-unti lang, napakahalaga nun. Nag-f3, di ba? Yan yung mga islog-islog, mga gutuman time. Yan yung mga tirang nakakagutom, ika nga. Bishop a6, okay, badya ng kakain dyan, b3, patigas lang, pasolid lang. Pag kinain po yan, b-pawn ang ipangka-capture para solid talaga ang pawn structure. Nag-rook a d8, pagitna lang, pa-develop lang. Tulog ang tore, lagyan ng trabaho. Yung mga waiting, no? Kunat, parang mga laro nila Karpov Petrosyan nung araw, ano? Pero medyo ayaw na ni Abdu, nanguna na siya, umuna na ng sapak. Sana yung pak. Ayoko na ng puro jab Dito, hindi na jab yan. May sipa yan, yung h5 na yan. At kinapture lang po ni Gukesh. Kasi naisip niya, na-realize niya, naku po, itong po na to, kung hindi ka capture yan dyan, imagine niyo po, pag naka-capture, yung pawn sa g6, baka mamaya tamaan. Hihina yan, ma-weak yan. O kaya, sa isang banda, may h6 push. Pag bumaba ang bishop, mabibiti naman yung pawn sa f6. Kaya itong h5 sacrifice, talagang sakit sa ulo. Kinain na ni Gukesh, alisin na nga yan. At nag-knight h6 bumalik. Para ipwesto naman ang knight dito po sa f5 since yung pawn sa g6 ay nawala na. Ibabalik niya yung knight dyan, yung kaninang forma. At ito, bagamat nakakain ng libre ang black, weak pa rin naman kasi double pawn. Parang andali-dali lang bawiin, may queen h4 lang. Okay, parang ganun, ano? Kinain na po ni Abdusattorov, ni Gukesh pala, sorry. Kain. Kinain na rin, kasi nga po malakas yun Kain. Okay? Sa mga King's Indian player po, no, baka mapatanong kayo, Coach, ba't pinagpalit ang bishop sa knight? Yan nga ang pinaka-King's Indian fianchetto Okay lang pong ipagpalit. Bakit? Yung bishop parang malaking pawn Kasama sa realization yun. Oo nga, fianchetto, bishop, King's Indian mo yan. Pero this time kasi, parang pawn na malaki kasi bara-barado Bara-barado yung diagonal. Wala na Kumbaga sa tubo, ang tindi ng pagkakabara Kaya, ipinagpalit na. Wais po na pagpalit yan. Wais yan.
Kain. At nag-rook G8. O, yan, sinalubong na. Umilag ang queen, may threat pa. At nag-rook G6. Okay, pinapakain lang yung pawn H5, pinapabawi Binawi na nga po. At nag-knight F4, ayun ang mga kalikot, na obligado kasi double Double. Takes. At nag-G4, ayan. Bagay naman na nagustuhan ng computer yung tira na yan. Kasi po, itong G4 ang binibiling tira dito, mga kamatyas. Kasi po, pipilahan na kasi yan matatali ng matatali yan. Kumbaga, pipilahan talaga yan to the max. Naku, delikado. Kaya itong G4, napakaganda. Bakit? Isa sa purpose nito is maka King G2, maka Rook H1, makabuelta ng magandang atake sa H-file ang puti. Inenpasan capture, pero nag King G2. Yan. Kumbaga, pakain talaga yan. Tapos, lalagyan ng King. At itong pawn sa G3, ang tinatawag na umbrella. Paggamit ng pyesa or pawn ng kalaban na gawing payong para yung King ay maging safe. Ginagamit yan. Tawag dyan umbrella. Galing, Yan po yung isa sa mga dapat nating matutunan. Paggamit ng pyesa ng kalaban para maging safe ang King. So, yung King G2, may Rook H1 na rin na paparating. Nag-Queen D4. Ito pong Queen D4 dahil natatanaw nga ni Gukesh, uy, mag-Rook H1 ka na. Subukan mo lang. May Queen H2, may Queen F2, check ako. Patay ka. May ganyang nagbabadya, di ba? Nakaamba di makaalis ang tore dahil talagang kailangan bantayan yan. Nag-Rook AE1 muna. Preno muna sa plano. Nag-King G7. Nako, mukhang may sundot ng Rook H6. Tapos papasok dito, may mga ganun ako natatanaw. Nag-E5 na mga kamatyas. Kasi hindi pwedeng magpaleta-leta, ika nga. Magpa-waiting. Kailangan bumira na rin talaga dito si Abdu. Nag-Rook H6, inatake ang Reyna. Check, hinamon po ng queen to queen. Sinanggalang ng tore, ayaw tanggapin ang queen. Okay? Nag-Queen F5. Yan, kumbaga sa bilyar. Tamang blessing muna. Blessing lang. Queen F5. Kasi kung kakainin, very normal. Very normal naman yun. Yung nga lang, medyo delikado puti pag kinain yun. Kasi pagkakain, maipihit yung tore doon, baka may mga ganun-ganun. Kaya Queen F5 lang. At dito mga kamatyas, sa isang hindi maipaliwanag. Tingnan nyo mahaba pa oras dito ni Gukesh. 8 minutes pa. Mahaba pa yan. May increment naman per move Nanganganak ang oras bawat tira. Tumira ng Rook G5 mga kamatyas. Napakasakit na tira. At dito mga kamatyas, may papapanood ako sa inyong video yung reaction ni Gukesh sa pagkatira niya niyan. After nating magawa itong tira na to. Simpleng-simple na patingin lang si Abdu Satorov kay Gukesh. Pagtira dyan, libre, aray ko. Lipad ang tore, resign kagad si world champion. Halos nakatayo na, nakaalis na si Abdu Satorov sa table. Hindi pa rin makaalis ang table sa matinding panghihinayang at ramdam na ramdam ang sakit ng Blandieracious effect. Ayan Dito po ang tamang tira ay Rook F8. Sapatan lang muna ng depensa yung Pawn F6. Bumigay dito si Gukesh. Kailangan pa niyang i-work out ang kanyang nerve talaga mga kamatyas. Pagkain dito, resign kasi pag King G8 kakainan lang, isang toring buong buo ang mistulang nalunok dito sa pagkakataong ito. Ito po ang video, panoorin niyo po. Napakasakit Mapapakanta ka. Napakasakit, Kuya Eddie. Mapapakanta ka talaga ng ganun Pero ganun talaga. Dumarating ang Blandieracious sa hindi mo inaasahan na pagkakataon at hindi mo inaasahan sa world champion pa magaganap.
World champion ang tumira, Rook G5. Ano kaya nasa isip niya? Pag kinapture to, may queen kasi. Pero paano yun? Ang daling makita. No? Parang naalala ko na naman yung ka-teammate ko. Elementary blunder yan ah. Elementary daw. Grabe, gracious. Dahil po dyan mga kamatsas, silipin na natin ang kani-kanilang. Ganun talaga, chess eh. Kumbaga sa bola, bilog eh. Ayan mga kamatsas, no? Ito po. Nangunguna si Abdusatorov, 4.5. Yavokir Sindarov, 4 points. At yan po ang pagkakasunod-sunod. Niman, pumapang-apat. Okay. At si World Champion ay bumagsak sa pang-8, mga kamatsas. Bumagsak sa pang-8. Gracious, ang sakit. Ano? World Champion na blunder. Elementary blunder yon. At ito naman po sa Challengers Division, mga kamatsas. Andy Woodward ang nangunguna. Grabe. Alam nyo ba si Andy Woodward? Pagkatalo niya ng first game, yung kanyang sumunod na 5 laro, straight puro panalo. Isa na nga sa nabiktima niya ay si Meow Meow. Carissa Yip, yung huling laro niya kahapon. Hanep, masama pa lang natatalo to eh. Pagkatalo ng first round, 5 humarurot. Okay, Faustino Oro pang-4, not bad kahit natalo siya, dikit pa yan sa taas. And then si Fausti ay plus rating pa rin, plus 11 pa rin siya, no? So far plus 11 pa rin ang kanyang live rating, mga kamatsas. So yan po, no? At si Meow Meow pang 11. Hindi na po kasling queen side. Nadagdagan pa ng talo kahapon. Oh, talo siya kay GM din ang kalaban niya eh. 4-0 na. Pero ganun talaga, no? Talagang pinagdaraanan yung mga ganyan. No pain, no gain, ika nga, mga kamatsas. Muli po mga kamatsas, naglalambing, pa-subscribe naman po ang channel na to sa mga di pa po nakakapag-subscribe and click notification bell. All para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.